Ang nanay ko ay namumulot ng basura, at nagbebenta ng mga lumang gamit, para mapag-aral ako hanggang doktorado, sa loob ng 10 taon na ito. Samantalang ako naman, 10 beses ko siyang kinasuhan. Lahat tayo, tumayo. Ang kasong isinampa ni Lin Wan, laban sa kanyang ina, kay Lin Zielon. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, matapos suriin ng korte, ngayon ay ipapahayag na ang hatol. Tinanggihan ng korte ang lahat ng kahilingan ng nagsasampang si Lin Wan. McLean 1. Ang iyong ina ay araw-araw, namumulot ng basura para mabuhay. Nagkakait ng sarili niyang pagkain at mga damit para mapalaki ka. Pero kinasuhan mo pa siya. Ano bang dahilan mo? Anong klaseng tao ka? Doktorado ka pa naman daw, parang wala kang napala sa pag-aaral mo. Kayo dyan. Tigilan niyo na ang pagtatanong sa anak ko. Mabait ang anak ko. Naloko lang siya ng masasamang tao. Wan. Hindi kita sinisisi sa pagdemanda mo sa akin. Huwag ka nang magpadalos-dalos, please. Huwag ka nang magtampo. Umuwi na tayo, anak. Nakikiusap si mama sa'yo. Tingnan mo, Wan. Ang dami ng kinita ni mama sa pagbebenta ng basura ngayon. Umuwi na tayo, anak. Gagawan kita ng paborito mong adobong baboy. Pwede ba, anak? Grabe, napakabuting ina. 10 beses nang kinasuhan ng sariling anak. Pero iniisip pa rin ang kapakanan ng anak niya bawat sandali. McLean 1. Kaya mo bang gawin ito sa sariling mong ina? Lumayo ka. McLean, ako si Zujay, reporter ng Hot Issue. Bakit mo kinalaban ang nanay mo sa demanda? Gusto mo lang bang sumikat? Reporter Joe. Naniniwala ka ba agad sa nakikita mo? Naniniwala lang ako sa ebidensya at resulta ng desisyon. Kung ganun, tatanungin kita ng iba. Gusto mo bang malaman ang totoo? Ang katotohanan, sa nakita ko ngayon, isa kang masamang anak, walang utang na loob, 10 sunod na kinasuhan, ang sariling ina, kahit ilang beses matalo, hindi pa din tumitigil. Minsan, ang nakikita mo ay hindi yun talaga ang totoo. Ano bang alam mo? Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Huwag ako ang i-interviewan mo. Sunod sa nirin ka na lang sa nanay ko. Sundan mo siya. Kung may saysay man ang mga salitang sinasabi ko, edi sana hindi ako natalo ng 10 sunod-sunod. Kung naniniwala kang lahat ng nangyari sa korte ay siya ng totoo, bahala ka. Pero kung gusto mo pang maghukay ng balita na hindi alam ng mundo, Anong ibig mong sabihin? bibigyan kita ng eksklusibong tsansa. Simula bukas, itago mo at sundan mo si Lin Zielon. 24 na oras. Huwag mo siyang iiwanan ng kamera. 10 araw. 10 araw lang kunan mo siya. Sapat na yun. Miss Lin, ang ganitong gawain ay labag sa batas. Hindi tayo pwedeng pumunta. Pwede ka naman. Alam ko namang marami kayong paraan. Isang ina na nabubuhay sa pangangalakal ng basura, na nagsikap at nagtiis, pinalaki ang anak na babae at naging matagumpay. Hindi pa siya nakaranas ng pagmamahal mula sa anak. Sa halip, siya pa ang paulit-ulit na isinampa sa korte ng 10 beses. Ganitong balita ang pinakagusto ninyo. Hindi ba? Paano ko malalaman? Hindi ba ito isa na namang bitag na ipinlanong mo para gantihan ang nanay mo? Kasi wala kang ibang pagpipilian. Kung talagang gusto mong malaman ang totoo, gawin mo ang sinasabi ko. Alam kong katulad kita. Hindi tumitigil hanggat hindi nakakamit ang gusto. Pag-isipan mong mabuti, hindi na kita bibigyan ng pangalawang pagkakataon. CJ,
Ay, naku. Wan, bakit ka nandito? Uy. Wan, tingnan mo. Ang nanay mo ngayon, nakapag-ipon ng ganito karaming bote. Mamaya, dadalhin ko lahat to, para maibenta. Bibilhan kita ng bagong damit. Ayos ba yon? Ang baho ng basura, ilayo mo nga. Wan, sorry ha. Ako na naman ang netrouble sa'yo. Wan, maghapon nang hindi kumakain si Mama. Pwede ba akong kumain kasama mo? Mukhang may konsensya pa si Linwan. At least, alam niya pa rin na pakainin ang sariling nanay. Wan, anong ginagawa mo? Anong kinalaman sa akin kung gutom ka? Itong mga ulam. Ibinibigay ko sa aso, ni hindi ko ipapakain sa iyo. Itong malupit na babae, wala ka bang konsensya? Sarili mong nanay, maghapon nang hindi kumakain, pero itinapon mo pa ang pagkain. Wan. Kahit ayaw mong pakainin ako. Huwag mo naman sayangin ang pagkain. Napakabait at matipid na ina. Si Linwan pinapahiya pa siya ng ganito. Hayop talaga. Ano ba ang dahilan ni Linwan? At ganito ang ginagawa niya. Bakit may ganitong kalalim na galit sa pagitan ng mag-ina? Tita, huwag niyo na pong pulutin yan. Gagawa ulit ako ng pagkain para sa inyo. Meron bang anak na ganito tratuhin ang sariling ina? Walang kwenta. Huwag mo siyang murahin. Mabait siyang bata. Siya, tita, sobra kayong mabait. Ganyan na nga ang pagtrato niya sa inyo. Pinagtatanggol niyo pa siya para sa akin. Hindi siya karapat-dapat maging anak niyo. Kung pwede lang mamili. Hindi ko gugustuhin maging anak niya. Bad trip. Nawalan na ako ng gana kumain dahil dito. Sorry ah. Ako ang nakagulo sa iyo. Ay. Wan. Kahit hindi mo ako tratuhin ng maayos. Ayos lang sa akin. Pero, 10 taon nang patay ang tatay mo. Ni minsan hindi mo man lang siya binisita. Wala ka bang awa? Nakakatawa. Patay na ang tao. Para saan pa ang pag-aalay? Wan. Bakit ba ganito ang pagtrato mo sa akin? Jayanjun. Nandoon ka na pala. Pakibantayan at gabayan mo si Wan. Sana huwag na siyang magpadalos-dalos sa desisyon. Kahit anong gawin pa niya sa akin. Wala na iyon sa akin. Jayanjun, mukhang hindi na naman darating si Wan ngayon. Huwag ka sanang magalit. Huwag mo sana siyang sisihin. Kasalanan ko ito bilang isang ina. Hindi ko nagampanan ng maayos. Pag bumaba na lang ako dyan, hihingi talaga ako ng tawad sa iyo ng harapan. Napaiyak tuloy ako. Ang bait ng nanay na ito. Paano nakakayanan ni Linwan? Nasaktan siya ng paulit-ulit. Mukhang may natitira pa namang konsensya si Linwan. Kahit paano, naisipan pa niyang damayan ang nanay niya. Wan, nandito ka na pala. Huwag kang mag-isip ng masama. Nandito lang talaga ako para asikasuhin ang paglilipat ng puntod. Grabe, sobrang sama na niya. Ang klase ng tao na si Linwan. Hindi siya karapat-dapat mabuhay sa mundo. Anong sinabi mo? Balak mong ilipat ang puntod? Noong una, nilagay ko talaga dito yan. Para sana mapalapit ka pa kay papa mo. Kaya ko talaga pinili ang lugar na to. Bakit mo naman lilipat ang puntod? Hindi ko kailangan ng kabutihan mo sa akin. Lahat ng ginawa mo para sa akin. Nakakadiri lang sa pakiramdam. Hindi. Wan, kahit nagalit ka sa akin. Huwag mo namang ilipat ang puntod ng papa mo. Ang ginagawa mo. Wala kang respeto, walang utang na loob. Hukay.
Huwag. Huwag mong hukayin. Huwag mong hukayin. Ah. Huwag mong hukayin. 1-1. Hindi mo pwedeng ilipat ang puntod ng papa mo. Kung ililipat mo yung puntod ng papa mo, hindi ka mapapatawad ni mama. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Hindi. 1-1. Nabaliw ka na ba? Kung talagang, huhukayin mo ang puntod ng papa mo ngayon, mamamatay ako sa harap mo. Sino ba ang nagmamalasakit sa buhay mo? Umalis ka dyan. Mas malala pa si Linwan kaysa sa iniisip ko. Pati ba namang puntod ng tatay niya, gusto pa niyang hukayin. Galit na galit ako. Linwan, halimaw ka talaga. Sila ang mga tunay mong magulang, alam mo ba yun? One. 1-1. Bilis, tawagan ang 911. Tulungan niyo ang anak ko. Dalhin niyo ang anak ko sa ospital. 1-1. Ano nang nangyari sa'yo? 1-1. 1-1. Kailangan agad ng dugo ng pasyente. Bilasin mo, kumuha ng dugo sa blood bank. Pero ang dugo ng pasyente ay panda blood. Wala tayo niyan dito sa ospital. Ganong klaseng blood type, wala talaga tayo. Sige, karma na yan. May parusa ang masasama. Doktor, kunin niyo na ang dugo ko. Anak ko siya. Pareho kami ng blood type. Pero masyado ng matanda, at matagal ng kulang sa nutrisyon. Kapag pilit kang kuna ng dugo, pati ikaw, malalagay sa peligro ang buhay mo. Ayos lang, doktor. Kunin mo na. Basta mailigtas mo lang ang anak ko. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Handa akong magpakasakripisyo. Talagang napakabuting nanay kayo. Maghanda na para kunin ang dugo. 1-1. Huwag kang mag-alala. Hindi hahayaang mama na mapahamak ka. Talagang napakabuting ina. Ngayon gusto ko rang makita. Kung si Linwan, na walang utang na loob, pag nalaman niya na yung ina niyang kinamumuhian, siya pa ang nagligtas sa kanya, magbabago pa kaya ang loob niya? At gagawin pa ba niyang sakta ng nanay niya? One, sa wakas nagising ka na. Pinatakot mo talaga si mama. Linwan, ang swerte mo. May nanay kang, sobrang mahal ka. Kung hindi siya nag-donate ng dugo para sa'yo, baka hindi mo na kinaya. Dugo ang ginamit sa'yo. Dapat lang talagang suklian mo ng respeto at pagmamahal ang mama mo. Tanggalin ang dugo. Ibabalik mo sa kanya. Kahit mamatay pa ako, hindi ko kailanman gagamitin ang dugo niya. Linwan. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Kung hindi dahil sa nanay mo na halos mamatay, para lang maibigay sa iyo ang 400cc ng dugo, matagal ka ng patay. 1-1. Alam ni mama na galit ka sa akin. Pero hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mong katawan. Kahit gaano mo pa ako kamuhian. Nanay mo pa rin ako. Sa katawan mo, habang buhay na dumadaloy ang dugo ko. Akala mo ba magpapasalamat ako sa iyo? Nagkakamali ka. Kung may pagpipilian lang ako, mas gugustuhin kong wala tayong kaugnayan. May konsensya pa ba si Linwan? Paano nagagawa ng isang tao na maging ganito kalupit? Sinasaktan na nga ng malubha ang nanay niya. Pero pumayag pa rin mag-donate ng dugo para sa kanya. Hindi na nga siya nagpapasalamat. Sinisisi pa niya ang nanay niya. Talagang hayop siya. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang trato ni Linwan sa nanay niya. Sabi ko tanggalin ang dugo. Ayaw mo ba? Ako na lang ang gagawa. 1-1, huwag kang padalos-dalos. Tuwing naiisip kong may dugo mo, na dumadaloy sa katawan ko, naiinis ako. Linwan, baliw ka na talaga. Makakatikim ka ng karma. Alam mo ba? 10 buwan kang dinadala ng nanay mo, bago ka ipanganak. Sa katawan mo, lahat ng dugo ay kanya. E di ibalik ko nga sa kanya. 1-1. Ano ba talaga ang nagawa ni mama? Para kamuhiin mo ako ng ganito.
Kung ayaw mo kay mama, aalis na si mama. Huwag mo lang tiyakin ang sarili mo. Saan ka pa makakahanap ng ganitong klaseng nanay? Sinasabi kong, ipapsychiatric test si Lin 1. May sira na yata siya. Normal na tao, hindi ganyan. Kumilos sa sarili nilang nanay. Gusto kong i-post ang pagkabaliw ng batang ito. Ipa-expose ko siya para malaman ng buong lipunan na hindi siya marunong gumalang sa magulang. Hindi ko akalain na ikaw ang niligtas ko. Walang utang na loob na bata. Dapat lang naayhang ka sa internet para husgahan ka ng buong lipunan. Linwan, mas masahol ka pa sa baboy at aso. Dahil sa'yo, binash na online ang kumpanya mo. Natanggal ka na sa trabaho. Hi. Joe Reporter. Nahanap mo na ba ang totoong kwento? Sa tingin ko kailangan natin mag-usap. Linwan, napanood mo na ba? Sumabog ang live stream. Ngayon, buong internet pinag-uusapan ka. Sinasabi nilang wala kang respeto sa magulang. Nakita ko na. Ang ganda ng pagka-livestream mo. Paano mo nagagawa? Nakalmado pa rin sa ganitong sitwasyon. Linwan, ngayon, kalaban ka ng lahat sa internet. Sa mga araw ng live stream mo, ang nanay mong si Lin Siulan, laging masipag at maaasahan. Palaging handang tumulong. At para sa'yo, binibigay niya lahat ng atensyon niya. Ikaw pa nga, ikaw ang palaging nananakit sa kanya. Kailangan ko ng paliwanag. Kung hindi, di ko na kayang ituloy ang pag-follow up. Paliwanag. Paliwanag, explanation. O kahit anong, makakatulong para maintindihan ko kung bakit mo ginagawa yun. Joe Reporter. Sinabi ko na. Itong mga katotohanan. Kailangan mong hanapin mismo. Linwan. Ngayon, buong internet, iniisip na baliw ka. Iniisip na wala kang, malasakit sa magulang, at demonyo ka na nagmamalupit sa nanay mo. Kung itutuloy mo pa to, ikaw na ang magiging simbolo ng kahihiyan. Joe Reporter. Pinaniniwalaan mo ba ang nakita mo? O ako ang paniniwalaan mo? Sa mga ginawa mo nitong mga araw, hindi na kita kayang paniwalaan. Linwan. Gusto ko ng katotohanan. Ayos lang. Bukas, pumunta ka sa junk shop ni Lin Zialon. Ipagpatuloy mo ang pag-follow up sa kanya. Makukuha mo ang katotohanan na hinahanap mo. Diyos ko. Si tita mag-isa lang. Siya lang nagbubuhat ng sobrang daming basura. Grabe, sobrang hirap naman nun. Napaluha talaga ako. Ganyan talaga ang isang dakilang ina. Kahit hindi naging mabait ang anak na babae, patuloy pa rin siyang namumulot ng basura para sa kanya. Grabe si Linwan, ang sama-sama niya. Bakit hindi pa siya mawala sa mundo? ₱37 at 5. Salamat po. Anak, anong nangyari sa'yo? May pinagdadaanan ka ba? Tita, estudyante po ako sa university dito malapit. Taga-bundok po talaga kami. May sakit po ang nanay ko. Gusto ko sanang umuwi para makita siya. Pero hindi pa sapat ang naipon kong pamasahe. Pwede po ba kitang mahilingan ng tulong? Ay, ang bait mo namang bata. O, ito, kunin mo. Hindi na marami si tita, ha? Huwag mong mamasamain kung konti lang. Tita, ang bait niyo po talaga. Pagbalik ko, babayaran ko po ang kabutihan niyo. Lagpas pa sa inaasahan niyo. Babalikan ko po ang utang ko sa inyo. Ay naku, tama na, tumayo ka na. Nakakaiyak. Ito ang tunay na mabuting tao. Siya na nga namumulot ng basura, tinitiis lahat ng hirap, pero handa pa ring ibigay lahat ng laman ng bulsa niya sa isang, hindi naman niya kilalang tao.
Lumabas ka, Linwan, at magpaliwanag ka. Tignan mo ang nanay mo, ang bait-bait niyang tao, pero ilang beses mo siyang kinasuhan. Hindi ba sumasakit ang konsensya mo? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit kinakasuhan ni Linwan, ang sarili niyang nanay? Inuulit-ulit pang saktan ang nanay niya. Dahil lang ba sa pagiging mahirap ng nanay niya? McLean, sigurado ka ba talagang gusto mong kasuhan muli ang sarili mong ina? Sinundan ko si Lindsay Ulan ng 3 araw. Maliban sa pamumulot ng basura, pumupunta siya para mag-volunteer sa barangay. O kaya naupo lang sa upuan sa parke. Pinagmamasdan ang litrato mo habang umiiyak. Totoong mabuting tao siya. Kaya naman. Hindi na siguro ako magpapatuloy na mag-live. Sabi ng boss ko, kung magtutuloy-tuloy pa kami sa pagla-live, baka magkagulo na ang buong platform dahil sa mga netizen. Sabi niya, ito raw ay isang kaso ng anak na naninira ng sariling ina. Ayaw niya kaming maging kasangkot sa ganito. Opo, naiintindihan ko. Linwan, hanggang kailan mo pa itatago sa akin ang totoo? Hindi mo ba kayang sabihin ng direkta kung ano talaga ang nangyayari? Kung patatagalin mo pa ito, baka mapahiya ka pa ng tuluyan. Wala namang kaso sa akin. Pero kahit ganito na, wala pa rin tayong pruweba. Kahit paulit-ulit kang magdemanda, wala ka pa ring panalo. Pwede mong panoorin yung bagong video ngayon. Baka may bago kang magawa o malaman. Bakit ka nandito, Wanwan? Wanwan. Dumaan ka para tignan ang nanay mo? Tinatanggap mo na ba ang nanay mo? Umasa ka pa. Hindi kita papalagpasin. Wanwan, kung ipipilit mo pa rin ang mga ginagawa mo, wala akong magagawa kundi gamitin ang batas laban sa'yo. Linwan. Ikaw naman ngayon ang kinasuhan ni MS, Lindsay Elon. Gusto niyang humingi ka ng public apology. Kasabay ng demanda, nag-apply din siya para sa protection order. Pinagbabawal kang lumapit sa kanya ng 100 metro ang layo. Naiintindihan ko. Lindsay Alon. Di ba't hindi ka na nakatiis? MS, Lin. Alam ko na ang tungkol sa pagkatalo natin sa kaso. Hindi maganda ang kalagayan natin ngayon. May ilan pa nga na mga netizen na sobrang grabe na binunyag ang address ng bahay mo, pinapuntahan ka at ginugulo. Ngayon, binuhusan lang ng pintura ang bahay mo. Pero hindi natin alam kung ano ang susunod. Gusto mo pa bang magpatuloy? Pinapayuhan kitang huwag nang maging masyadong matigas ang ulo mo. Sa pagitan ng mag-ina, wala talagang hindi mapapatawad na sama ng loob. Humingi ka na lang ng tawad. Mawawala rin lahat ng ito. Pamilya pa rin kayo kahit anong mangyari. Ako at si Lindsay Alon. Hindi kailanmang magiging isang pamilya. Lahat ng ebidensya ngayon ay nagpapakita na isa kang taong matagal nang nang-aabuso ng emosyon sa nanay mo na masyadong obseso. Kung wala pa rin konkretong ebidensya, hindi natin mapapanalo ang kasong ito. Pasensya ka na, wala na rin akong magagawa. MS, Lin 1. Nag-report si MS, Lindsay Alon sa pulis, na matagal mo na raw siyang ini-stress at inaabuso sa isip. Matapos ang investigasyon, kumpirmado sa ngayon ang sitwasyon, sumama ka na sa amin. Lindsay Alon. Grabe, hanga talaga ako sa'yo. Talagang palagi kang ganito. Lagi mong nakakayang tumayo sa taas ng moral at ng batas. Laging ikaw yung nagpapakita na parang mabait na nanay na walang sawang nagmamalasakit sa akin, walang reklamo kahit kailan. Samantalang ako yung parang walang utang na loob, inaabuso ko ang nanay ko, at karapat dapat lang nalatin ng lahat. MS, Lin. Kaysa magsayang ng oras at lakas, pinapayuhan kitang. Humingi ka na lang ng tawad sa nanay mo. Ang dami niyang nagawa para sa'yo, sobra. McLean 1, bakit mo ba matagal nang inaabuso ang nanay mo? Pakisagot mo nga, McLean 1. Inilaki ka ng nanay mo ng ganito.
Paano ka makakaganti sa kanya ha? Wala kang kwentang tao. Linwan, isa kang hayop. Hindi ka karapat dapat maging tao. Dapat ka nang mamatay, hayop ka. Tabi dyan. Bitayin na siya. Dapat talagang mamatay yang tao na yan. Bakit buhay ka pa? Kung galit ka nad sa nanay mo, bakit hindi ka pa mamatay agad? Hindi ka karapat dapat mabuhay sa mundong ito. Hindi ka bagay. Alam mo ba yon? Ha? Pulis. 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 May mahalaga akong natuklasan. May mahalaga akong natuklasan. May mahalaga akong natuklasan. Nandito tayo sa meeting room ng presinto. Zhou, pwede kang manatili dito at makipag-usap kay Linwan. Reporter Joe. Nahanap mo na ba ang totoong kwento? Linwan, batay sa sinabi mo, binalikan ko at mas pinag-aralan ang video na kinunan natin. Noong araw na iyon, sa junk shop, napansin ko may kakaiba. Anong nakita mo? Pinag-aralan ko ng mabuti ang litratong ito. Napansin ko na ang sapatos ni Xiaoyu ay sobrang linis at bago, pinakabagong modelo ngayong taon. Halagang mahigit 1,000. Paano niya kaya nagawang bilhin ang ganong kamahal na sapatos? May iba pa. Nitong mga araw na ito, hindi ko sinunod ang utos ng editor-in-chief na itigil ang pagkuha ng footage. Sa halip nagpatuloy ako sa pagmamatsyag at pagkuha ng video. Napansin ko si Xiaoyu. Sunod-sunod ng ilang araw, lumalabas sa junk shop. Hindi na ito logical. Kahit gaano pa siya kahirap, imposible namang araw-araw. Pumunta siya sa junk shop para humingi ng tulong kay Lindsay Ulan. Kaya, may kakaiba kay Xiaoyu. Pati ang nanay mo na si Lindsay Ulan. May itinatago rin. Tama, mukhang hindi ka, tulad ng ibang netizen, na nadaya ni Lindsay Alon. Malapit ka nang malaman ang totoong nangyayari. Hindi lang si Xiaoyu. May 5 o 6 pa na mga palaboy na mukhang gusgusin. Araw-araw tuwing dapit hapon, palaging eksaktong oras silang pumupunta sa junk shop ng basura. At may kontak din sila kay Lindsay Ulan. Talagang kakaiba ito. Pare-pareho silang mga tagapulot ng basura. Paano naman nila nagagawa na araw-araw sa parehong oras nagbebenta ng basura sa junk shop? Tama ang sinabi mo. May mali kay Lindsay Alon. May problema rin sa junk shop ng basura. Parang ni hindi ka nabigla. Matagal mo na bang alam ang tungkol dito? Kaya naman, sino ba talaga ang nanay mo? Ano ba talaga ang ginagawa niya? Bakit mo, 10 beses na siyang kinasuhan? Talaga namang may alam ako tungkol dyan. Sinadya kong makipag-ugnayan dati, doon sa matandang babaeng tinatawag na Chen Poboa. Doon ko lang nadiskubre ang ilang kakaiba. Ano nang sinabi niya? Si Chen Poboa, si Zhao Yu, pati na rin yung nasama sa picture mo, yung matandang nagpapulot ng basura. Hindi sila basta-bastang napunta sa tabi ni Lindsay Alon nang nagkataon lang, lalo na si Chen Poboa. Tuwing naririnig niya ang pangalan na Lindsay Alon, sobrang nagugulat ang itsura. Maging takot pa minsan. Ano nga ba talaga ang sinabi ni Lindsay Ulan? Hanggang sa si Chen Poboa, sobrang natakot. Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, sure na hindi iyon magandang bagay. Grabe siya. Si Lindsay Ulan, ang galing niyang magkunwari. Kung hindi mo ako pinilit, nasundan siya at kunan ng video. Malamang hindi ko rin napansin ang problema kay Lindsay Ulan. Mas lalo ka pang napulaan, na tinawag kang anak na walang utang na loob, pati pumasok pa ang pangalan mo sa hot search. Ginawa kang kaawa-awang tampulan ng lahat. Si Lindsay Alon talaga, sanay na sanay magtago at umarte. Pero, Reporter Joe, kung wala ka, wala siguro akong pagkakataon na makabawi sa lahat ng ito. Ngayon na mismo, isusumbong ko na si Lindsay Ulan para mapahuli siya ni Tito Sombrero at maimbestigahan ng maayos. Sandali lang. Kaunti lang talaga ang mga hawak nating ebidensya ngayon. Kahit magpunta ka pa sa pulis, hindi rin aaksyon si Tito Maochi. Lalo na, kung ang iniisip mo pa ay pakulong si Lindsay Alon. Ano ngayon ang gagawin natin? Susuko na lang ba tayo ng ganun-ganun? Ang galing magkunwari ni Lindsay Ulan. Ang husay niyang umarte. Tayo naman, wala tayong ganung kakayahan. Kahit magsimula pa tayo mag-imbestiga, malamang wala rin tayong matuklasan. Alam ko. Kaya kailangan nating baguhin ang paraan. Pilitin nating si Lindsay Alon ang magpakita ng kahinaan. Kapag ganun lang, doon pa lang natin malalaman ang totoo. Ang dali mo lang sabihin. Pero paano nga ba? Mapapalabas natin ang kahinaan niya? May naisip akong paraan. Pwede nating subukan. Anong paraan? Una sa lahat, kailangan muna akong palabasin sa piyansa. Tapos, ngayon nakasuhan ako ni Lindsay Alon. Nakakulong ako dito sa presinto. Siguradong magiging kampante si Lindsay Alon.
Baka doon siya magkamali. Gusto kong ikaw ang mag-imbita kay Lindsay Alon na sumali sa isang talk show. Sa ganitong paraan, magkakaroon ako ng pagkakataon na ibunyag ang tunay na pagkatao ni Lindsay Alon. Sigurado ka ba? Katulad ng sinabi mo, wala pa tayong kahit anong lead at lalo nang walang ebidensya. Sa mga litratong ito, wala talaga tayong mapapatunayan. Basta madala lang si Lindsay Alon sa talk show, kumpiyansa akong mauungkat ko siya dahil may itinatago pa akong alas na pwedeng magpatibay kay Lindsay Alon na magkamali. Sige, naniniwala ako sa'yo. Tita Lynn, salamat po sa pagtanggap ng imbitasyon para sumali sa aming talk show. Tita Lynn, mag-uumpisa na po tayo ng live. Welcome po sa lahat ng nanonood ng live show, pagbasag ng yelo at pagpapatawad. Ngayon, inimbitahan natin dito, ang napakapopular ngayon online. Na si Linwan, handa ka na ba? Kung sa pagkakataong ito hindi pa rin natin, maibubunyag ang tunay na mukha ni Lin. Siulan sa pamamagitan ng talk show na ito. Habang buhay ka na lang matatali, sa pangalan ng isang anak na walang utang na loob. Baka habang buhay na nating hindi, mahanap ang katotohanan. Huwag kang mag-alala. Palapit na tayo sa katotohanan. Mrs. Lindsay Alon, alam naman nating lahat, isa kayong dakilang ina. Nagtipid kayo at namulot ng basura para mapag-aral si Linwan, ang inyong anak, natapos pa niya ang doctorate niya. Pero hindi lang niya kayo pinarangalan. At higit pa roon, 10 beses na kayong isinakdal niya sa korte. Pwede po bang malaman kung galit ba kayo sa kanya? Hindi ako galit sa kanya. Pumunta po ako rito ngayong araw. Para lang, magpaliwanag sa lahat. Tungkol sa anak kong babae, mabuting bata po siya. Lahat ng ginagawa niya, dahil lang sa, napaniwala siya ng iba. Naniniwala akong balang araw, maiintindihan niya ang pagod ko at sakripisyo. Kaya nakikiusap ako sa inyong lahat. Huwag niyo na po sanang husgahan pa siya. Napakabuting nanay talaga niya. Si Linwan, sobrang walang utang na loob. Ganyan na nga ang ginawa sa kanya. Nasa GC pa rin siya para ipagtanggol si Linwan. Si Linwan parang napaka-cute pa rin. Nga. Lindsay Alon, gusto ko lang makita, hanggang kailan mo kakayanin magpanggap? Tita Lynn, hindi ko akalaing, patuloy niyo pa ring ipinagtatanggol si Linwan. Tunay nga po kayong dakilang ina. Pinapatigil ko man ang anak ko, pero talagang napakasuwail niya. Kaya isinakdal ko na siya. Naparusahan na siya ng nararapat. Ang hiling ko lang, sana sa kulungan, maging maayos ang pagninilay-nilay niya. Hindi, nakalaya na siya sa piyansa, at inimbitahan pa namin siya, dito mismo sa programa. Ngayon, inaanyayahan po natin si Linwan sa entablado. Wanon, ang saya ko talaga na wala kang nangyaring masama sa'yo. Nakita kitang, hinuli ng mga pulis. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Nag-alala ako na pwede akong mahuli ng pulis. Hindi ba't lahat ng ito ay gawa mo rin? Na makita mo ako dito. Siguradong nagulat ka, di ba? Wanon, paano mo namang naisipan ganyan si Mama? Maayos kang nakabalik na walang nangyari. Sobrang saya ni Mama para sa'yo. Tama na. Itigil mo na yang pagpapanggap mo. Na mahuli ako. Hindi ba't ikaw rin ang nagplano ng lahat ng ito? MS, Lynn. Lahat po ng ginagawa ni Tita Lynn ay para sa'yo lang. Gaano kalupit ang puso mo? Na kaya mong 10 beses, dalhin sa korte ang sarili mong ina, kahit hanggang ngayon, kinakalaban mo pa rin siya. Dahil siya si Lindsay Alon. Talagang, hindi siya karapat-dapat maging nanay ko. Sa mga taong ito, inakusahan ko siya. Para lang mabawi ang hustisya. Hustisya. Anong hustisya? MS, Lynn. Lahat ng ginawa mo kay Tita Lynn, nakita namin lahat yun. Sa restaurant, itinapon mo lahat ng pagkain sa mesa. Kahit gutom na ang ina mo at ayaw mo siyang bigyan kahit isang subo. Noong namatay ang tatay mo, sa ika-10 taon, hindi ka na nga nagpunta para mag-alay. Nilaipat mo pa ang libingan. Sa ospital. Si Tita Lynn, kahit delikado sa kanya, nag-donate ng dugo para sa'yo. Pero ikaw, walang awa mong ipinipilit ibalik iyon. Isa-isa ang mga ito. Paulit-ulit mong sinasaktan si Tita Lynn. Ngayon pa, gusto mo pang manghingi ng hustisya. Hindi ka ba masyadong lumampas? Sa mundo, paano magkakaroon ng isang anak na ganito kasama? Itong si Linwan, talagang binago niya ang pagtingin ko sa mga anak na swale. Ang ganitong tao, hindi nararapat magkaroon ng magulang.
Kung ikukumpara sa mga ginawa ni Lin Zialon, sa mga taong lumipas, ang mga ginawa ko, hindi man lang masama kumpara doon. Lin Wan, nagpapalusot ka pa rin para sa sarili mo. Sige nga, sabihin mo, ano bang ginawang sobra ni Tita Lin, na mas grabe pa kaysa mga kasalanan mong pagsuway at kawalang galang? Siya, Lin Wan. Naghahanap pa rin ng palusot para sa sarili mo. Kung ganun, sabihin mo nga. Ano bang ginawa ni Tita Lin, na mas grabe pa kaysa sa mga ginawa mong walang utang na loob, na mas hindi katanggap-tanggap pa? Siya. 1-1. Alam ni Mama na sinisisi mo ako dahil hindi kita nabigyan ng magandang buhay noong lumalaki ka. Pero 1-1, hindi mo pwedeng isisi lahat kay Mama. Mahirap ang pamilya natin. Pero hindi kasalanan ni Mama yun. Ginawa ko na ang lahat ng kaya ko. Namumulot ako ng basura para mapalaki ka. Pinag-aral pa kita. 1-1, pakiusap ko sa'yo. Huwag ka na sanang magtalo ng walang dahilan. Pwede ba? Patawarin mo na si Mama, pwede ba? Tita Lin. Wala naman talagang kasalanan dito. Si Lin Wan ang walang utang na loob. Masyadong madilim ang puso niya. Ang dami niyong tiniis para sa kanya. Dapat nga kayong pinupuri at hinahangaan. Si Lin Wan, walang utang na loob. Mag-sorry ka kay Tita Lin. Tama. Ganitong klaseng nanay. Kahit maghanap ka pa, hindi mo makikita. Si Lin Wan, walang galang sa magulang. Wala pang pasasalamat. Kadiri. Ganun ba? Lin Zialon. Ang galing mo talagang magkunwaring kaawa-awang ina para makuha ang simpatiya. Oo, ikaw nga ang nagpalaki sa akin. Pero kung ikukumpara sa mga sakit na dinulot mo sa akin, itong munting tulong mo, hindi worth na pasalamatan ko pa. Lan. Kailan ba sinaktan ka ni Mama? Mula pagkabata hanggang ngayon, palagi kitang iniingatan. Lahat ng magaganda binibigay ko sa'yo. Bakit mo nagagawa sabihin yan kay Mama? Alam mo naman kung ano ang ginawa mo. Ngayong araw, dito mismo, ilalantad ko na ang mga pagpapanggap mo. Lan, ano bang sinasabi mo? Hindi maintindihan ni Mama yung mga yan. Lin Wan. Si Tita Lin ay binigay na lahat para sa'yo. Buong puso kanyang minahal. Pero dito mo pa sasabihin na plastic si Tita. Napakadilim ng puso mo. Itong si Lin Wan, parang may problema sa isipan. Tingnan mo, 10 beses na sunod-sunod, idinimandahan ang sariling mama. Siguradong may sakit talaga, at hindi pa basta-basta ang sakit niya. Hindi ba kayo curious? Bakit ko ba 10 beses sunod-sunod, kinasuhan ang nanay ko? Ngayon, ilalabas ko na ang totoo. Magdedemanda ako kay Lin Zialon. Dahil sa pagpatay. Wan. Alam ng Mama na may sama ka ng loob sa akin. Pero hindi mo naman pwedeng basta-basta mag-imbento ng kwento, di ba? Kailan ba pumatay si Mama? Nababaliw ka na ba? Ano bang pinagsasabi ni Lin Wan na yan, parang nababaliw na? Mabait si Tita Lin. Paano niya naman magagawa yun? Grabe naman ang paratang na yan. Si Tita Lin ang pinakamabait na tao na nakilala ko. Imposibleng pumatay siya. Ang cute-cute mo talaga. Sinasabi mong pumatay ang nanay mo. Sino raw ang pinatay niya? Inaakusa ko ang nanay ko, si Lin Zialon, na siya ang pumatay sa tatay ko. Si Lin Junjun. Si Lin Wan ay baliw na. Nakakagulat naman na masabi niya, ang ganitong kabigat na bagay. Napakabait ni Tita Lin. Paano niya magagawang patayin ang sariling asawa? Sigurado akong ginagawa lang ito ni Lin Wan para mabago ang opinyon ng tao. Sinadya niyang siraan si Tita Lin. Sobra na naman yung paratang, Mas marami ka pang napapanood na crime drama. Pinatay ang asawa, Lin Wan. Ito na ba ang pinakahuling alas mo? 1-1, ano bang sinasabi mo? Sa aksidente namatay ang tatay mo. Anong kinalaman ko doon? Paano namang walang kinalaman? Yung aksidenteng yun. Totoong aksidente lang ba yun? O talagang may nagplano? Ikaw ang pinakabukas sa katotohanan niyan. Sinadyang plano. 1-1, nalilito ka na yata. Sabi ng mga pulis, karaniwang aksidente lang yon. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, okay? Alam ko. Malungkot ka sa pagkamatay ng tatay mo. Pero hindi mo naman pwedeng. Paninirang puri. Lin Zialon. Talaga namang ayaw mong umamin hanggat hindi ka nadadala. Lin Wan, sobra ka na. Si Tita Lin, napakabait na tao. Paano magiging mamamatay tao si Tita Lin? Para sa akin, parang meron ka ng paranoia. Iniisip mong kontrabida si Tita Lin. Isa pa. Ano bang dahilan ni Tita Lin
para patayin ang sarili niyang asawa. Dahil nadiskubre ng tatay ko ang sekreto niya. Kaya kailangan niyang patayin para maitago ang totoo. Anong sekreto? 1-1. Paulit-ulit na akong nagtimpi sa'yo. Pinalalampas kita. Pero kung magpapatuloy ka pa dito, nagsasabi ng kung ano-ano, huwag mo akong sisihin kung tatawag ako sa pulis. At kasuhan ka ng paninirang puri sa akin. Sige lang. Tingnan natin kung sino ang huhulihin ng mga pulis. Ikaw ba, o ako? Ikaw. Ayos lang. 1-1. Ang dami mong sinabi. May ebidensya ka ba? Siyempre may ebidensya ako. Ano to? Diary ng tatay ko. Anong diary? 1-1. Diary ng tatay mo. Hindi ba nung lumipat kayo ng bahay, nawala na yon? Hindi nawala. Nahanap ko, tapos tinago ko. Ginawa ko yun. Para sa araw na to mismo. Kahit hindi nawala. Isang diary lang naman yon. Ano ba ang maipapakita noon? 1-1, tama na ang gulo mo. Yung laman ng diary. Nandoon ang totoong dahilan kung paano mo pinatay ang tatay ko. Sa diary, detalyado dun. Kung paano nung mag-asawa na sila ng nanay ko. Paunti-unti siyang nakontrol ni Lindsay Alon sa isip. Siya rin ang naglipat lahat ng ari-arian niya. June 20. Tungkol sa bayad sa lumang bahay na Geneva. Sabi ni Xiulan, ilalagay daw sa savings para sa retirement ko. Pero ngayong araw, sabi ng kapitbahay naming sila uli. Nakita raw niya si Zialon kasama ang Isang lalaking ang pangalan ay Wang Meng. pumunta daw sila sa tindahan ng alahas. Hindi ko kilala kung sino si Wang Meng. Pero kaming dalawa ni Zialon. Magkasama kami simula pa nung kabataan namin. Hindi ko siya kayang pagdudahan. Agosto 3. Lalong lumalala ang chronic illness ko. Araw-araw ako mismo pinaghahandaan ni Xiulan ng gamot. Pero yung gamot ngayon, mas mapait kaysa dati. Pagkainom ko, lalo akong kinabahan. Tinanong ko siya, sabi lang niya nagpalit ng reseta. Mas maganda raw ang epekto. Naalala ko na lahat. Yung passbook, titulo ng bahay, at pera mula sa relokasyon. Hindi ako nagkamali ng tanda. Si Xiulan ang kumuha ng lahat. Ngayon hapon, maaga akong umuwi. Nasaksihan ko silang dalawa ni Wang Meng. Nag-uusap sila sa isang sulok. Sabi niya, habang tumatagal, lalo kang sagabal. Noong tinignan niya ako, sobrang lamig ng mga mata niya. Para akong tinititigan na isang bangkay. Kailangan ko talagang maghanap ng abogado bukas. Para kay Wanwan. Kailangan kong linawin ang lahat. Lindsay Alon. Malinaw ang ebidensya. Hindi ka pa rin aamin. Peke yan. Peke ang lahat ng iyan. 1-1. Kahit gusto mo pa akong siraan, huwag mo namang idamay ang tatay mo. Nagawang mo pang magpeke ng mga gamit ng tatay mo para lang siraan ako. Grabe ka, paano mo nagawang maging ganito ka, demonyo? Yung diary na pinakita ni Linwan, totoo ba yon? Paano magiging totoo yon? Sigurado akong gawa-gawa lang yan ni Linwan na walang utang na loob. Takot lang sa panalait natin, kaya sinadya niyang magpeke. Para lang linisin ang pangalan niya. Nga, totoo yan. Kung totoong may ebidensya si Linwan, edi sana hindi siya natalo. Nang 10 beses sa kaso. Sa tingin ko, talagang hindi siya marunong magsisi. Gusto pa ring palalain ang sitwasyon ni Tita Lin. Hayop talaga. Itong diary na ito. Pinatingnan ko na sa mga eksperto. Sinuri ang sulat kamay at petsa, at pareho silang tugma. Lindsay Alon, papatuloy ka pa ba sa pagsisinungaling? Kaya nga, hinding-hindi ka naman talaga, isang dakilang ina. Isa kang kriminal. Ang diary ng tatay ko ay matibay na ebidensya. Kahit ano pa ang nagawa mong kasalanan, sisiguraduhin kong mapapanagot ka sa batas. Kahit na totoo nga ang diary na to, hindi rin ito mapapatunayan na ako talaga ang pumatay sa tatay mo. Pero kung ibibigay ko to sa mga pulis, at sila mismo ang mag-imbestiga, sa tingin mo, hindi ba nila matutuklasan ang mga sikreto mong pilit mong tinatago? Linwan, tama na. Paano mo man ako siraan dati? Hindi kita sinisisi. Dahil ikaw ang paboritong anak ni Mama. Pero hindi mo na dapat pekin ang gamit ng tatay mo para siraan ako.
Sobra na akong nasasaktan. Lin Zialon. Akala mo ba kapag sinira mo ang diary mo? Wala na akong magagawa. Ano na namang kalokohan ang binabalak mo? Lin Wan. Mapakiusap naman. Huwag mo nang gamitin si Papa panakit sa akin. Matagal na kaming hiwalay ng tatay mo. Ang dami na nating pinagdaanan. Paano mo nagawang palsipikahin ang mga gamit ni Papa para lang siraan ako? Kung talagang gusto mo lang akong saktan. Tama si Tita Lin. Itong ebidensya. Siguradong gawa-gawa lang yan ni Lin Wan. Naniniwala ako na mahal ni Tita Lin ang asawa niya. Si Lin Wan ay paulit-ulit na dinagdagan pa ang sugat ni Tita Lin mula sa pagkawala ng asawa niya. Parang tinataktak pa ang asin sa sugat. Sabihin mo siyang hayop, pero parang minamaliit mo pa ang tunay na hayop. Talaga namang, pamilya lang ang may alam kung paano manakit ng sariling pamilya. Si Lin Wan ay anak ni Tita Lin, kaya alam niyang eksakto kung saan tatamaan ng matindi si Tita. Kawawa talaga si Tita Lin. Napakasakit ng dinaranas niya. Lahat ng diary ay pinunit na. Wala na ang tanging ebidensya. Anong gagawin natin ngayon? Kahit na pinunit mo ang diary, hindi mo pa rin matatakpan ang katotohanan. Katotohanan? Anong katotohanan? Ang katotohanan ay ang tatay mo. Namatay sa isang normal na aksidente sa sasakyan. Wan. Alam ng mama na galit ka sa akin. Pero, hindi naman ako ang pumatay sa tatay mo. Hindi lahat ng bagay. Dapat mo akong sisihin. Normal ba talagang aksidente sa sasakyan? O sinadya talaga siyang patayin? Mas alam mo yan kaysa kahit sino pa. Lin Wan. Hindi ko papayagan na sa show ko. Basta na lang panirang puriin si Tita Lin. Pakilabas ka na. Lumabas ka. Lumabas ka. Bilis, lumabas ka na. Paninira ba talaga to o hindi? Malapit na malamang ang katotohanan. Ngayon, wala na ang diary na. Peke mong ginawa. Gusto kong makita kung paano mo pa ako sisisihin. Lin Zialon. Binanggit ng tatay ko sa diary, ang isang tao na ang pangalan ay Wang Meng. Siguro naman kilala mo siya, di ba? Noong taon na yun, ikaw ang nagutos sa kanya. Nasagasaan at patayin ang tatay ko. Wang Meng. Sino ba si Wang Meng? Hindi ko naman siya kilala. Wan. Ikaw lang ang gumawa ng diary na iyon mula sa wala. Eh di ano pa nga ba? Lahat ng sabihin mo, yun ang totoo. Hindi ko siya kilala. Eh ano naman to? Ikaw at si Wang Meng, ilang beses na, kayong nakikita sa junk shop. Oh, aksidente lang ba talaga yun? Ako. Ako naman ay isang taga-benta ng kalakal. Ako'y pumupunta sa junk shop. Eh di syempre, para magbenta ng kalakal. Itong tao sa litrato. Hindi ko siya kilala. Nagpapalusot ka pa rin. Mga kaibigan, yung tao sa litrato, ang pangalan niya ay Wang Meng. Siya ang kasabwat ni Lin Zialon. Pareho silang gumagawa ng masama sa junk shop. Iyon din siya. Siya ang bumangga at nakapatay kay Papa. Wan. Sobra mo akong pinapalungkot. Ang bait-bait ko sa'yo. Paano mo nagawa to sa akin? Kani-kanina lang, may sandali ako, na halos naniwala ako sa sinabi ni Lin Wan. Hay, dapat talaga akong pagalitan. Sa tingin ko, si Lin Wan nga, para lang matanggal yung pangit na reputasyon, sinadya niyang mag-imbento ng kwento, para lang baliktarin ang sitwasyon. Ganun nga. Wan. Alam ni Mama na napunta ka sa trending at pinapahiya ka. Masakit sa loob ko. Hindi mo pinakain si Mama. Gusto mong ilipat ang libingan ng papa mo, pati yung dugo na binigay ko sa'yo. Ayaw mo na rin, pero hindi kita pinagalitan. Pero, wag mo namang gawin to, nagagawa ka ng kwento, para siraan ako. Ano na ngayon? Siling siulan parang, palalo na ng palalo sa pag-arte, pati opinyon ng mga tao, lalo nang di pabor sa atin. Huwag kang mag-alala. Bakit? May alas ka pa ba? Lin Zialon. Dahil sabi mong hindi mo kilala si Wang Meng. Dalhin ko na lang siya dito. Para magkaharap kayo. Ate. Naalala pa kita. Ikaw yung anak nang namatay sa aksidente ng sasakyan taon na yun. Happily. Yung pagkamatay ng tatay ko, siguradong hindi aksidente yun. Sa likod ng pagkamatay niya, may mas malaking sabuatan. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo.
Pero, huwag mo nang sayangin ang oras mo. Malinaw pa sa akin yung kaso na yon. Kompleto ang ebidensya. Talagang driver ang may kasalanan, pagod siya noon eh. Nagpakumbaba din siya. At nabayaran na ang danyos. Matagal nang sarado yung kaso. Happily. Ito yung diary na iniwan ng tatay ko bago siya namatay. Pakicheck po. Diary. Ay. Ate, ang investigasyon kailangan ng matibay na ebidensya. Yung diary, masyadong base lang sa nararamdaman ng sumulat. Hindi yun sapat na ebidensya. Happily. Pakitingnan niyo muna. Dun sa huling pahina ng diary ng tatay ko, may detalyeng binanggit siya. Yung truck na yon, ilang araw na magkakasunod, na nakaparking sa kanto na yon. Para bang sinadya nilang mag-obserba ng galaw ng tao. Ito yung mga detalye sa diary. Mga detalye ito galing sa diary. Ito yung mga bagay noon na hindi ko napansin nung ginagawa ko ang kaso. Tama ka na questionin ito. Isang driver na pagod. Ilang araw na siyang sunod-sunod na, lumalabas sa parehong kanto. Maliban na lang kung sinadya niyang maghintay ng tao. Ito ang litrato ni Wang Meng. Tingnan mo kung kilala mo siya. Siya nga yun. Nag-iisa lang siya. Tama yon. Kahit 10 taon na ang nakalipas, hindi naman gaano nagbago yung itsura niya. Siguradong siya nga yun. Nagkakatugma na lahat ng detalye. Yung mga hinala ng tatay ko sa diary, tama pala siya. Sina Wang Meng at Lin Zialon, ang nagtulungan para ipapatay siya. Yung aksidente ng mga panahon na yun. Hindi iyon aksidente. Plano talaga ang pagpatay. Nakulong si Wang Meng 7 taon na ang nakakaraan. Ngayon din, magpapadala ako ng tao para dakpin siya. I-review ulit ang kaso. Sino? Mag-i-inspeksyon ng water meter. Hindi. Kaka-check lang Hindi maganda. Pulis, huwag kang gagalaw. Hulihin siya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Wang Meng. Alam mo ba, kung anong kasalanan ang ginawa mo? Kung aamin ka, gagaan ang parusa mo, pero kung lalaban ka, lalala ang sitwasyon mo. Ikwento mo lahat ng malinaw. Tungkol sa iyo at kay Lin Zialon. Lee. Officer, ilang beses ko nang sinabi sa'yo na si Lin Zialon, hindi ko talaga kilala. Ang pangalan nga niya, sa'yo ko lang narinig, kaya ko lang nalaman. Ano ba naman ang gusto mong ipaliwanag ko? Akala mo wala akong alam? Kung wala kang ebidensya, dadalhin ka ba nila dito? Siya si Lin Zialon o. Hep ng pulis. Kita mo naman, ito ay talagang junk shop lang. Nakita ko na siya doon. Pare-pareho lang kaming nagbebenta ng basura. Bakit? Nakakapagtaka ba yon? Bakit? Anong meron? May nagawa ba siyang masama? Wang Meng. Huwag ka nang magkunwaring walang alam. Alam mo ba kung anong krimen ang ginawa ninyo? Sinadyang pumatay ng tao. Sinasabi ko lang sa'yo. Kahit wala kang aminin. Kaya kitang hatulan. Gamit ang ebidensya. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong bumawi sa kasalanan mo. Huwag mong sayangin yan. Ganun ba? Sige, hatulan mo ako. Nag-drive lang naman akong naka-aksidente at nakapatay ng tao. Dahil doon, naparusahan na rin naman ako, di ba? Tama ba? Ikaw. Li Jingguan, may nahanap na kaming lead. May anak si Wang Meng at Lin Zialon. Li Jingguan. Paano nyo, nahanap ang anak ko? Li Jingguan. Kahit ano pang mali ang nagawa ko, ang anak ko naman ay wala namang kasalanan, Li Jingguan. Wang Meng, kung sakali, sa hinaharap kapag nalaman ng anak mo na ang tatay niya ay isang taong walang kapatawaran sa kasalanan at ni hindi man lang nagsisisi. Ano kaya ang magiging tingin niya sa'yo? Li Jingguan. Sinasabi ko na. Lahat ikukwento ko. Lin Jianjun. Totoo, si Lin Zialon mismo, ang nag-utos sa kinabanggain at patayin siya. Pero ibang mga, krimen ni Lin Zialon. Wala akong alam dyan. Kasi tauhan niya lang ako. At yung ibang bagay, hindi niya talaga sinasabi sa akin. Li Jingguan. Wang Meng. Ay lahat mo na ang totoo.
Ito lang ang pagkakataon mo para makabawi. Siya mismo. Siya ang nag-utos sa akin na sagasaan si Lin Zhenjun. Wang Meng, nagsisinungaling ka. Paano mo naman? Magagawa akong dungisan ng walang dahilan? Mga kaibigan, huwag po kayong maniwala sa kanya. Ang gulo na ng eksena. Sino pwedeng tumulong para ayusin sa isip ko? Dito sa entablado. Sino ba talaga ang masama? Hindi ko na maintindihan. Dahil nandito na ang mga pulis. Siguradong lumalapit na ang katotohanan. Lin Zielon. Sa puntong ito, kahit magmatigas ka pa, para saan pa? Kilalang kilala ko si Wang Meng. Dati ayaw ko sana magsalita. Pero napagbintangan na ako ngayon. Napilitan akong magsabi ng totoo. Ang pagkamatay ng asawa ko. Siya ang may sala sa aksidente. Pagkalabas pa niya ng kulungan, siya pa ang nagdala ng bayad sa akin. Binigay niya. Binalikan pa niya ako at ininsulto. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ano? Tita Lin, hindi ko akalaing naranasan niyo ang ganitong klase ng sama ng loob. Tahimik nyo lang tiniis. Siguro para maging masaya lang si Lin Wan sa buhay niya. Pero si Lin Wan hindi pa rin nakontento. Ngayon pa, isinama pa niya si Wang Meng dito sa harap ng lahat. Pinilit pa si Tita Lin na muling harapin ang mapait na nakaraan. Gaano kaya kasakit iyon para sa kanya? Lin Zielon. Binawi na ni Wang Meng ang una niyang sinabi. Ginagawa mo pa ring mga kwento iyan. Anong silbi niyan? Sige nga. Mas mabuti siguro kung mismong si Wang Ming na lang ang tanungin natin. Ito ba ay kwento lang talaga? Tama siya, tama siya. Hayop ka. Tigil. Anong ginagawa mo? Hindi ba nagkasundo na tayo kanina? Ilalantad si Lin Zielon. Kung gagawin mo yun, ituturing ko na bawi ka na sa pagkakamali mo. Bakit bigla kang umatras? Sir na pulis. Hindi ko sinadyang umatras. Nasa kamay pa rin ni Siulan ng anak ko. Wala siyang pusong babae, matindi siya. Kung hindi ko susundin, ang gusto niyang sabihin ko sa kwento. Tiyak na mapapahamak ang anak ko. Sir na pulis. Hindi ba? Anak nyo rin yan dalawa? Ibig sabihin ba? Magagawa ni Lin Zielon na saktan ang sarili niyang anak? Yung isa. Anak din naman niya yon, di ba? Nagpadala na ako ng tao para hanapin ang anak mo. Huwag kang mag-alala. Siguradong wala siyang magiging masama. Wan. Alam ni Mama na iniisip mong marumi ako. Alam kong hindi mo ako pinapansin. Akala mo, binigo ko ang namayapa mong papa, kaya galit ka sa akin. Hindi ka sinisisi ng mama mo, Lin Wan. Mag-sorry ka sa mama mo. Siya talaga ang pinaka nagmamahal sa'yo sa buong mundo. Tama, Lin Wan. Bilisan mo na at mag-sorry ka kay Tita Lin. Ang dami niyang naibigay at naipaglaban para sa'yo. 10 beses mo na siyang kinasuhan. Pinagbintangan mong pinatay ang asawa niya. May konsensya ka pa ba? Oo nga, may konsensya ka pa ba? Wan. Ngayon na malinaw na ang lahat ng nangyari. Patawarin mo na ang mama mo. Balikan natin yung mga oras na parang bata pa tayo. Pwede ba? Lin Zielon. Kahit anong paraan pa ang ginamit mo para magbago ng testimonya si Wang Meng sa korte. Hindi talaga ako si Suko. Sigurado akong ilalantad ko ang totoo. Lin Wan. Hindi ka pa rin nadadala, ayaw mo pa rin magbago. Tita Lin, ipinakita na nga niya, sa'yo ang mga sugat niya. Pero, nagagawa mo pa rin saktan siya. Talaga bang, gusto mo siyang itulak sa sukdulan? Lin Wan. Ang nanay mo, isa talagang dakilang ina. Sana maintindihan mo siya. Aminin mo ang pagkakamali mo, at mag-sorry ka ng maayos sa kanya. Mag-sorry ka. Lai Jingguan. Na-rescue na ang anak ni Wang Meng. Papunta na kami ngayon sa studio. Sige. May 10 minuto lang kayo para makarating sa eksena. Utos ito. Wan. Huwag ka nang magmatigas, pwede ba? Hindi ko naman pinatay ang tatay mo. Talagang inosente si Mama. Si Wang Ming nga ang may sala. Siya ang nagparaya at sumira sa buhay ko. Siya ang sumira sa pamilya natin. Kung magagalit ka man, sa kanya ka magalit. Lin Zielon. Huwag mong isipin na di ko alam ang totoo. Simula nang mamatay si Papa. Noong nakita ko ang diary niya, doon pa lang, alam ko na.
Tayo talaga ang magkasalungat na. Linwan na ginang. Ang totoong may kasalanan ay narito ngayon. Bakit mo pa rin sinisisi si Tita Lin? Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Tita Lin. Kung hindi, hindi lang si Tita Lin ang di ka mapapatawad. Pati ang lahat ng nanonood dito, hindi ka rin mapapatawad. Humingi ng tawad. Humingi ng tawad. Wan. Tigilan mo na yan. Hindi mo ko kaya tapatan. Kung ngayon pa lang magpakabait ka na, humingi ka ng tawad at aminin mo ang mali mo. Lee Zialon. Sa wakas, lumabas na rin ang tunay mong pagkatao. Ganoon ba? Hindi ko maitatanggi. Magaling ka rin talaga. Halos nadala mo na ako sa sukdulan. Pero Wan, ina mo ako. Kilalang kilala kita. Paano mo ako lalabanan? Ngayon, iniwan ka na ng buong internet. Ang buhay mo. Tapos na. Nakakainis. Halos. Konti na lang, malapit ko nang mabunyag ang tunay mong pagkatao. Sobrang padalos-dalos ka pa rin. Gusto mong talunin ako gamit ang opinyon ng tao. Ang galing ko pagdating sa kontrol ng opinyon. Mas malakas ako kaysa sayo. Tingnan mo tong mga tao sa audience. Ang damdamin nila, ako ang nagdidikta. Kahit alam mo ang totoo. Ano ngayon? Wan. Kung susuko ka ngayon, baka pwede pa kitang pagbigyan dahil ikaw pa rin ang anak ko sa dugo. Pwede pa kitang bigyan ng buhay. Gusto mo pa rin akong patayin. Bakit? Lin Zialon. Ano ba talaga ang dahilan? Hindi pa ba sapat na pinatay mo ang tatay ko? Gusto mo pa ring patayin ang sarili mong anak na isinilang mo? Ano bang lihim ang tinatago mo at nagawa mong maging ganito kalupit? Ikaw talaga. Pareho ka lang ng tatay mong patay na, pareho kayong tanga. Wala na talagang pag-asa. Ang buong business empire na ito, ako ang nagtayo. Dapat sana, kayong dalawa, kasama kong, masarap ang buhay, walang problema sa pera. Maaari niyong na-enjoy sana ang lahat ng yaman at karangyaan. Pero anong ginawa niyo? Isa, gustong isiwalat ako. Isa pa, gusto pang sirain ang pinagpaguran ko. Sa business empire na. Ito. Diyang pansamantalang tapunan ng basura, ano? Ako, iyon. Ang negosyo kong imperyo ni Lin Ziulan. Tuwing gabi, ang mga tauhan ko, nagdadala ng bahagi nila sa akin. At ako naman, nagbibigay ng mga bagong utos. Para sa susunod na araw. Pinapadala ko sila para magnakaw, mangagaw. Magsaing, manghingi para kuhanin ang awa at donasyon ng buong syudad. Lahat ng simpatya at pera dito sa syudad, napupunta sa tagong kayamanan ni Lin Ziulan. Ako ang totoong pinuno ng kaharian na to. Linwan, pinaalalahanan na naman kita. Kung hindi mo pa rin ititigil yan, huwag mo akong sisisihin kung maging malupit ako. Ganun ba? Mukhang bibigwin kita. Anong ibig mong sabihin? Habang nagsasalita ka, hindi mo naman pinatay ang mic mo. Bawat salita mo, lahat ng kasalanan mo, lahat ng kasalanan mo, lahat ng kasalanan mo. Kailan ka ba? Linwan. Ang lusay mo talagang mag-isip ng masama. Pareho lang tayo. Ikaw ang nanay ko. Kabisado rin kita, kaya huwag ka magtaka. Lahat ng ginagawa ko ay para sa sandaling to ngayon. Ginagawa ko to dahil sa'yo. Akala mo kasi sobrang taas na ng tingin mo sa sarili mo, na sigurado kang panalo ka na. Ikaw mismo ang magsasabi ng totoo. Lahat ba tayo niloko lang? Si Lin Ziulan, siya ang matagal nang nang-aapi kay Linwan. Kaya pati mismong anak mo, kaya niyang saktan ng lubusan. Pinilit si Linwan, napilitan lang. Kaya sumuway.
Ibig sabihin, niloko tayong lahat. Ang dapat lang na hinahamakin ay, Hindi ganito yon. Pakinggan niyo muna ako. Hindi ganito yon. Pakinggan niyo muna ako. Papa. Anak. Pa. Anak. Papa. Anak. Ako ang magpapatunay. Si Lindsay Ulan na mas masahol pa sa hayop, ang pinuno ng sindikato ng panloloko. Siya yon, inutusan niya akong saktan ang asawa niya, si Lin Jianjun. Kahapon lang din. Hinihingi pa niya, na pagkatapos ng pulong na to, patayin ko si Lin Wan. Hindi. Hindi. Niloko kayong lahat. Lin Wan. Siya talaga ang dapat ikulong sa madilim na kwarto. Lin Wan. Magkano ba ang tinanggap mo mula kay Wang Meng? Kaya pala ganun siya kasunurin sa'yo. Kayong dalawa, nagkaisa para siraan ako. Lin Zialon. Ikaw ang umamin sa sarili mong kasalanan. Si Wang Meng ay nagpatotoo lang. Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakatakas. Hindi ganito yon. Si Wang Meng. Si Wang Meng, niyurakan niya ako. Ginamit pa niya ang bata para pagpiestahan ako. Ako talaga ang napagbintangan dito. Ako ang totoong biktima. Kayo. Kayo ba bulag na? Pakinggan niyo naman ako. Isa akong mabuting ina. Siya ang walang utang na loob. Sige, magsalita ka. Lindsay Ulan, tama na. Aaminin ko na. Si Lin Jianjun talaga ang nabangga ko, kasama sina Chen Popo at lahat ng tao na gumalaw at nagtangkang manakit. Lahat yun ako ang gumawa. Huwag mong kalimutan na sa lahat ng maduduming bagay na to, ikaw talaga ang nag-uutos. Lin Zialon. Akala mo ba maniniwala pa ang lahat sa mga sinasabi mo lang? Yung mga paandar mo wala nang silbi. Wala nang naniniwala sa'yo dito. Hintayin mo na lang na mapanagot ka sa batas. Hindi yan pwede. Hindi ako papayag na matalo. Pakinggan niyo naman ako. May gusto lang akong sabihin. Mabuti akong nanay. Siya ang traidor. Kalokohan, Lindsay Ulan. Galing mo talagang umarte. Kaya pala, lagi naming naiisipang si Lin Wan ang mali. Yun pala, ikaw talaga, ang walang awang masamang tao. Tama. Ikaw ang pinuno ng sindikato. Dapat ka talaga makulong. Dapat makulong, makulong. Hindi. Ayoko. Lumuhod na sa'yo si Mama. Nagmano na si Mama sa'yo. Wan. Nagmakaawa na ako sa'yo. Patawarin mo na ako, please. Alam ni Mama na nagkamali siya. Hindi ko dapat nagsinungaling. Ang mali mo, hindi lang panlilin lang. Pinatay mo pa ang tatay ko. At nagkunwari ka pa, napakatagal mong pinalabas, na mabuting ina ka. Kung papatawarin kita, yung buhay ng tatay ko, sino ang magbabayad? Yung 10 taon na tiniis ko. Paano mo babawiin? Hindi. Nagmakaawa na ako sa'yo. Alam ko na nagkamali ako. Totoo, alam ko talaga na nagkamali ako. Wan, patawarin mo na ako. Huwag mo naman akong edemanda, please. Hindi mo alam na mali ka. Alam mo lang na mamamatay ka na. Dalhin siya. Joji siya. Salamat sa'yo. Lahat ng ito ay dahil sa tulong mo. Matagal ka na ring nahirapan itong 10 taon. Pwede ka nang magpahinga ng maayos. Papa. Tapos na ang lahat. Lumutang na rin ang buong katotohanan. Nahusgahan na si Lin Zialon at nakulong na siya. Pwede ka nang manahimik, Papa. Tapos na ang lahat. Ano ang balak mong gawin pagkatapos nito? Gusto kong magtatag ng isang foundation. Para matulungan ang mga katulad ni Papa, na nakakaranas ng hindi nakikitang domestic violence. Psychological control, walang matakbuhan.
At walang boses. Malaking bagay iyan. Isali mo ako. Makakatulong ako sa technical side.